Sabi mo nga, ang Oo. daming may sakit ngayon. Oo, saktong-sakto. O, sakto na ay via Zoom. Makausap natin si Dr. Ana Ong Lim. Isa po siya nga professor ng Infectious and Tropical Disease Pediatrics. Okay. Sige. Magandang umaga, Jeg Batallones and Maan Makapagal po. Good morning. Ayan. Morning po, Doc. Oo, good morning, Doc. Ikaw ba'y graduate na rin sa mga trangkaso? Parang wala yatang taong hindi nagka-trangkaso ngayon, Doc. Medyo marami nga pong may sakit, ano? So I think it's very important for all of us na mag-ingat. Oo. Doc, yung yung ganito, ba't parang medyo matagal-tagal po ngayon yung haba ng mga Sa akin naman, Doc, meron naman kasi yung parang sipon at ubo pero walang lagnat. Considered na flu pa rin po ba yun, Doc? I think one of the things that we have to understand kasi is when we talk about flu, Opo. iba siguro yung technical na definition nun versus yung pagkakaintindi natin dun sa sakit. Yeah. So, I'm sure narinig nyo na rin yung terminology na influenza-like illness. Yes. Opo. Or IPA. So, kaya siya tinatawag na ganoon kasi marami actually mga viral respiratory tract infections na magkakatulad yung itsura. And hindi natin masasabi na yung tinatawag nating flu based on our own experience is necessarily coming from the flu virus. Kaya yung tinatanong mo kanina, bakit yung iba may lagnat, yung iba ubusipon lang? Dahil nga, may mga symptoms na common dun sa iba't ibang viruses na yan, pero hindi yun lahat flu. So the only way is magpapatest tayo. Paano yun? Halimbawa lang, sabi mo kanina, parang lang, yung iba ubo lang, yung iba sipon, pero walang kasamang lagnat. So, paano yung testing niyan, Doc? So merong mga, kung naaalala ninyo yung ginagawa natin dati nung COVID, di ba, nung simula, kailangan pa tayo magpunta sa laboratorio, sa ospital para magpa-test. That kinalaunan, pwede na tayo mag-self-test kasi nagkaroon ng mga kits. So, ganoon din ang proseso sa mga testing ng influenza-like illness. Pwedeng magpa-laboratorio sa hospital at meron na rin mga available na mga swab kits na kaya namang gamitin kahit at home. Yun mga over-the-counter, Doc? May nabibiling ganoon. Okay. So, the point lang kasi is for certain patients, mahalagang malaman natin kung ano ba specifically yung problema ng pasyente. Kasi meron namang mga gamot para sa iilan dun sa mga viruses na pinagmumulan ng influenza-like illness. Doc, kasi marami sa atin, parang pinapagaling na lang. Yes, Alam mo yon kasi viral naman yan. Eventually, lalaban yung immune system mo. Parang viral naman yan pag ganyan kahit hindi mo na inuman ng kung anumang gamot. Kung kaya rin lang ng katawan mo, papabayaan mo na. Tama ba yun, Doc? O kailangan, meron kaming isa man lang sa sintomas ay magpa-check up agad? So, I think, tama kayo dun sa nabanggit nyo na sa karamihan ng pagkakataon, people will just rest, inom ng gamot sa lagnat, or mga gamot para sa ilong or ubo. That's fine, That's what we call supportive care or home remedies na tinatanggap naman natin. Pero, meron kasing mga pasyente na tinatawag nating nasa vulnerable population na maaring kailangan ng mas matindi pang suporta. So in any case, syempre sa simula, ganun lang naman, magpapahinga lang tayo, yung mga gamot na pwedeng ibigay sa bahay, siya din yung ginagamit natin. Pero kung lumalala yung sintoma, syempre dapat nagpapatingin na tayo, tulad nung hirap sa paghinga, or lagnat na hindi itila, or change in mental status, meaning medyo mahirap nang gisingin or parang nalilito-lito yung pasyente, So those are symptoms that really need to be addressed in a healthcare setting. Eto, Doc, kasi ako'y may flu vaccine. Yes, Oo, 'di ba? Medyo mayabang kanyan. Hindi ako magkakatrangkaso. Nagpabakuna ako Pero yun nga, nagkaubo ko, nagkasipon. Ito, kahit ba may bakuna ka, sa paniniwala na marami, ay talaga may shield ka na, magkakaroon pa rin, Doc. Hindi lang malala. Tama ba? Oo. So, that's a really nice question naman. Kasi,
din natin, when we talk about cough and cold illness Yes. or flu-like illness, hindi lang pinagmumulan. Tulad na lang sabihin natin lagnat. No? Pagka nagkalagnat tayo, alam natin na maraming pwedeng pagmulan na dahilan yon, right? So, ganun din, flu-like illness or cough and cold illness. Cough and colds, meaning ubusipon lang talaga. Flu-like, medyo may bigat ng katawan. No? Yun usually ang interpretation natin. Yeah. And for either of those, maraming pwedeng pagmulan. So, ang flu, ang sinasanggalang niya ay flu virus. Okay. So, Pero dahil oo, hindi naman niya madali lahat yun. So, Doc, yun nga, yung pag nagkaroon ka ng flu vaccine, it doesn't cover yung flu-like illnesses. Dahil ibang, ibang strain, niya. kumbaga. Oo. Oo, kumbaga, Correct. yes, yun nga If I can add, actually, COVID is also considered a flu-like illness. Kaya nga nung simula, di ba, yun lang ang trato natin sa kanya. Pero alam naman natin na walang bisa ang flu vaccine sa COVID. So, ganun din. Pero Doc, let's face it, may mga, katulad sinabi mo kanina, may mga tao na as much as possible, ayaw nilang uminom ng gamot. I mean, kahit sabi nila, nakakasama sa liver yan or umiiwas sila. Lalo yung antibiotic, lalo natatakot. yung antibiotic. Una, bago nga tayo dumating sa antibiotic. Pero Doc, kunyari, ayaw ng tao mag-take ng, ano yung gagawin na lang niyang diet siguro kung gusto niya, eventually lalaban yung immune system ko. Ano mga pwede niyang gawin sa bahay? So, unang-una, hindi tayo dapat umiinom ng antibiotic na walang reseta. Yes. And pangalawa, hindi gamot ng virus ang antibiotic kasi ang antibiotic para sa bacteria. Yes. So, magkaiba yung mga grupo ng mikrobyong yon. So, meron namang mga gamot na safe gamitin, no? Pero tama naman yung attitude na hindi tayo iinom nang hindi inireseta or hindi ipinayo ng doktor. So, ang typical na ginagawa natin as part of our home remedies for these respiratory tract viral infections is number one, management ng fever. No? Alam naman natin lahat na safe and effective ang paggamit ng ating fever medications like paracetamol basta nakaayon sa ating timbang, lalo for children. Tapos, pangalawa, important din na to keep hydrated kasi isipin na lang natin, di ba, ang daming sipon, ubo tayo ng ubo, nangangati yung lalamunan. So, keeping hydrated is going to be very important. And then, pangatlo, wag na tayo mandamay ng iba pa nating kasama sa bahay or sa work. Sa school, nagpamask tayo para makabawas sa pagkalat ng sakit. Then of course, number 4, dapat magpahinga kasi sinasabi na nga natin gusto nating asahan yung natural na depensa ng katawan natin. Hindi yan makakabawi pagka todo-todo pa rin tayo sa paglabas ng bahay or pagtrabaho or pagpasok ng school. Kasi nga Doc, like yung ako, based dito sa experience ko, Doc, nagsisimula ako minsan, Doc, sa allergic rhinitis. Magte-trigger, magkakasipon. Pag nagkasipon ako, di ba, Doc, nagkakaroon yung post-nasal drip na magiging ubo naman, di ba, Doc? That's right, no? So, yung dinedescribe mo, Jet, na simptomas, dahil sanay na sanay ka na eto allergies to kasi nararamdaman mo na exposed ka or iba yung pakiramdam niya sa ubot sipon. Pero if you will describe your symptoms, sobrang overlap, pwede ring viral yung infection mo. Kaso nga, dahil kilala mo yung katawan mo, na distinguish mo kung alin dun sa dalawa. Pero medyo may overlap yan, kaya medyo kailangan din mag-ingat tayo. And typically, kung naglalagnat na yung isang pasyente on top of those symptoms, dapat mag-consider ng infectious cause. Okay. Doc, halimbawa lang, itong flu-like illness, gaano ba katagal yan? Usually ba 1 week lang o case-to-case basis siya sa tao? Dahil nga maraming iba't ibang virus na pwedeng pagmulan ng flu-like illness, medyo may mga virus na mas matagal bago siya gumaling. No? So, we mention some viruses para lang hindi sobrang abstract yung discussion natin. Di ba sabi nga natin, ang flu-like illness, unang-una na, syempre, influenza, pwede siya. COVID can be a flu-like illness. Mga para-influenza viruses, medyo napabalita dati yung human metapneumo, kung naaalala nyo yun, yung siguro last year, so flu-like din yan. RSV is also flu-like. So napakarami nila.
no? And of course, hindi yan one size fits all. Pwedeng yung iba mas light, iba mas mahaba. And siguro sabihin natin, healthy adult, walang masyadong problema, ipapahinga mo lang yan, tapos kung kaya mo na yung katawan mo, papasok ka na sa work. Pero yung extremes of age, yung bata at yung matanda, talagang kailangan nating tutukan kasi pwede silang madisgrasya kahit sabihin natin viral illness lang yan. Oo. Eto habol ko lang. Sino ba dapat na mag-face mask? Yung may sakit o yung walang sakit? Yan ang kasi 'di ba sa ibang bansa, sa ibang bansa alam natin 'yan kasi malamig yung kanilang klima. Talagang sanay na silang mag-face mask, lalo kung may ibon, may ubot sipon. Pero tayo kasi parang yung walang sakit pa ang nagto-face mask. Oo nga, 'di ba nakakalungkot 'yon? 'Di ba? Dapat natuto na tayo after nung natin, dapat natuto na tayo na pag may nararamdaman tayo na mag-mask naman tayo. Hindi naman mask yung walang sakit, lalo na yung mga vulnerables. Pero syempre, I think, i-require, ang hirap gumamit ng word na require, no? Pero sana magkusa na lang mga may sakit na mag-mask. Eto, last na lang, isa na lang. Totoo ba yung sinasabi nila na kapag pagaling na, takot ka na? Kasi ibig sabihin may pagmamanahan ka na, mas maano raw ang virus kapag pagaling na. Myth ba to or totoo, Doc? May papasa mo na raw, ganon. Actually, pwede tayong contagious even as the symptoms are still beginning. So again, let's reference yung experience natin sa COVID kasi I'm sure lahat tayo, naalala pa natin. Di ba, time dati na hindi ka pa nga symptomatic, kino-contact trace na yung mga nakasama mo a few days before. Naalala niyo yun? Kasi na-recognize it. Even before you have symptoms, pwede ka nang nagkakalat. So, ganun din to for all the other influenza-like viruses. Pero syempre, ang hirap naman nating sabihin o tandaan mo lahat ng mga kasama mo 2 or 3 days before, di ba? So, medyo difficult. So, what we typically advise is, as soon as you have symptoms, you have to take precautions because you really can transmit the virus. So, while a little before, while you're symptomatic and even as you're recovering, you can still be transmitting. Doc, huli na lang to. Doc, ito alam natin, usong-uso ngayon yung mga inhaler. Ako lang, ang dami. Matataas na kalibre ng inhaler ng dala sa opisina. At nauso yung galing Thailand. Yes, yung may mga herbs. Hindi ko alam kung yun nandun, pero aamuin ko pa rin. Dahon-dahon. Pero Doc, yun nga napapansin ko, minsan nakaka-dry siya, no, ng lalamunan. So, nakakasama ba siya? Or nakakabuti din talaga yung mga inhaler? Or depende? Kasi minsan makaka-chemical lang yun. Hindi natin alam Sabi nga kung ano klaseng damo nila. Hindi, tsaka, yung sulat, hindi natin alam. Ano yun? Sige nga, Doc. Totoo ba yun? Well, syempre, from personal experience, diba nararamdaman natin na ginhawa. Kasi medyo bawas ng bara ng ilong. No, yung sinasabi mo mga inhalers na ginagamit natin na nabibili over the counter. Yes. Siguro, kung gagamit tayo ng ganon, I would purchase it from reputable retailers. Kung kunwari, kahit sa ibang bansa, di ba, meron namang mga tindahan na alam naman nating reputable, lisensyado. Kasi we would expect na hindi naman sila magtitinda ng kung ano-ano lang. So, syempre, medyo nakakakaba talaga ngayon is marami kasing namimeke ng kung ano-ano. No? So, syempre, tayo, mas maganda kung rehistrado yung product or kung nabili natin siya sa tindahan na alam nating nagbebenta ng rehistradong produkto. Dami rin kasi sa online. Yan. Ayun, maraming salamat po, Dr. Ana Ong Lim, Professor ng Infectious and Tropical Disease Pediatrics. Maraming salamat po sa pagsama sa amin ngayong umaga.